faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong gabi po, gabi po mamaya may papublish itong video na ito ay makikita po natin o mapag-aaralan po natin itong 2 Timothy chapter 4 verses 11 to verse 13. Ayan. Nandito po ako ngayon kasalukuyan at sa La Aguinaldos Resort sa Pandibulacan. Ayan po, i-share ko lang sa inyong kaunti. Ayan. So, ito po ay resort po ng aking hipag. Magaganda po dito kasi ito po ay pwede nyong marentahan sa murang halaga, by the way. Tingnan po ninyo kung ano yung connection ng aking isi-share o natapat na topic sa akin at bakit ito rin po ay na-share ko sa inyo itong video na ito na dito ko na rin ginawa. Kasi ito pong 2 Timothy ay sulat ni Pablo kay Timoteo at nagpapahayag po ito ng napakahalagang mensahe. Sabi dito, si Lucas lang ang kasama ko kaya isama mo rin o isama mo na rin si Marcos sa pagpunta mo rito. Dahil malaki ang maitutulong niya sa gawain ko. Si Tychicus naman o Tychicus sa English. Si Tychicus na may pinapunta ko sa Efeso. Pagpunta mo rito, dalhin mo ang balabal ko na iniwan ko kay Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na ang iyong mga gawa, ang iyong mga gawa sa balat ng hayop. So, yung mga aklat na gawa sa balat ng hayop ay specifically ni-request ni Paul. Anyway, itong mga salita na ito ni Pablo ay napakahalaga sapagkat ito ay nagpapakita kung saan si Pablo ay nagbibigay ng kaunting instructions. Dito sa kalagayan na ito, makikita natin mayroong ilang bagay na nararanasan si Pablo. Medyo nakakaranas siya ng loneliness or yung kabigatan or kabigatan sa trabaho sa ministry. Itong loneliness na ito ay of course mararanasan mo kung ikaw nga naman ay nakakulong sa sitwasyon na meron ako ngayon. Nakikita nyo po dito sa video, kung kayo ay nakakaranas ng personal loneliness, ang isa sa mga pwede po nating gawin ay mag-retreat lang at mag-setback. So kung tayo ay mag-retreat at mag-setback, malaking bagay ang maitutulong nito para tayo ay makaiwas sa kalungkutan. Ngayon, ang solusyon ni Pablo dito sa loneliness na kanyang dinanas ay ito nga, ni-request niya or hiningi niya yung tulong na ipadala si Marcos. Pero mapapansin natin sa mga unang talata sa unang talata ng 2 Timothy chapter 4 verse 11, kasama naman niya si Lucas. Bagamat kasama niya si Lucas, ni-request niya pa rin si Mark. Kung naalala niyo, si Mark ay nagkaroon siya ng problema dito kay Mark. So, si Mark ay dati siyang nagkaroon ng problema kay Mark. Kung natatandaan natin, nagkahiwalay si Marcos at saka nagkahiwalay si Barnabas at saka si Pablo. At pinagtalunan nga nila si Marcos. Kung saan si Marcos ay, kung naalala ninyo, sabi ni Pablo, hindi maaasahan sapagkat iniwan ako niyan. Iniwan na akong minsan yan sa ministeryo. Alam nyo, may mga pagkakataon talaga, lalo't kung ang kasama mo ay hindi pa ganoon o gaanong matured sa ministry, pwede talagang maganap o mangyari yung pang-iiwan sa ere.
At iyan ay nangyayari dahil sa kakulangan ng maturity ng mga Kristiyano. So, natural lamang yun. Pero, in the end, lumalabas tama ang ginawa ni Barnabas para kay Marcos. Dahil si Marcos, in the end, naging kati-katiwala at nagamit sa ministry ni Pablo. Dahil doon sa makikita natin dito sa mga talatang ating binasa, si Marcos, ayon doon sa testimony ng letter na ito, sabi, si Lucas lang ang kasama ko, kaya isama mo na rin si Marcos sa pagpunta mo rito dahil malaki ang maitutulong niya sa gawain ko. Si Marcos lumalabas ay na-redeem niya yung kanyang testimony na kung saan dati siya ay sabihin na nating hindi useful o sabihin na nating nang a-abandon ng ministry, but then later on, because of his personal growth and the discipleship done by Barnabas himself, made him become useful and trustworthy. Ayan ang nakakatuwa na nangyayari kapag itinatama at mayroong nagtsatsagang leader na walang iba kundi si Barnabas. So makikita natin una, yung kalungkutan niya ay sa ministry, the human, sabihin na natin human intervention, kailangan ng human intervention dito sa kaniyang kalungkutan na inaddress o maa-address sa pamamagitan ni Marcos. So ikalawa, nating dapat makita ay merong sinasabi dito na paglilipat ng tiwala. So si Tychicus o Tikiko sa Tagalog, ano ba yung binasa kong Tagalog kanina? Tikiko nga, ayan, ay pinapunta niya sa Efeso. So, yung pagsasalin o pagbibigay ng assignment ay ipinakita naman dito kung dito pinapunta niya si Marcos, ibig sabihin napakalaki ng ministry. Nagpadala naman siya ng panibagong ministry o ministry assignment sa pamamagitan ng katauhan ni Tychicus sa Ephesus. Sabi nga dito, despite ng imprisonment niya, meron naman siyang taong ipinapalit o ipinapadala. At ito ay walang iba kundi sa katauhan ni Tychicus. So dito makikita natin yung pagkilos o pagganap ng mga assignment sa pamamagitan ng human intervention. So makikita natin una sa mga nakita nating kilos ni Pablo, humanly speaking, merong human intervention na na-address sa pamamagitan yung loneliness niya, ma-address ni Marcos dahil merong isang kati-katiwalang Marcos na pupunta sa kanya. Ikalawa, dun sa human intervention, meron namang kapalit na reliable man ulit. So, dalawang reliable men pinapupunta niya. Actually, tatlo sila nasa kanya na si Lucas Pero yung ikalawang reliable man ay ipapadala niya sa Ephesus. So, bukod dito sa nabanggit natin na loneliness na na-address ng human person, meron din namang intervention na kailangan din na susunod na ito naman yung sabihin na natin, although inanimate object, makita natin sa verse 13, yun namang tinatawag nating material intervention na maa-address din yung loneliness niya siguro, or sabihin natin pangangailangan niya.
kumbaga tayo minsan meron tayo mga bagay na mahalaga sa atin at pinahahalagahan natin. Na kung nakikita natin itong mga bagay na ito, naaapis yung ating kalungkutan o na tayo ay napapayapa, nabibigyan ng kapayapaan. Kaya nga sinabi dito, makikita mo si Pablo, kinailangan niya yung cloak. O ito naman yung personal needs niya para ma-endure siguro yung lamig habang siya ay natutulog sa gabi. Malamang si Pablo ay nakakaranas na rin ng ilang mga bagay para sa kanyang sakit na dinaranas sa kanyang, maaaring nagkakasakit siya sa kulungan, kaya kinailangan niya, ini-request niya itong cloak na ito or coat. Ganun din sa atin, marami tayong mga bagay na minsan kailangan yung intervention ng even in immaterial things nakakatulong sa atin to address our physical concerns. Lastly, meron pang another immaterial na ni-request siya, yung books. Naalala nyo, nabanggit kanina yung books, lalo na daw yung books na sabi na ito ay saan ba gawa ito? Ito ay gawa sa balat ng hayop specifically na ni-request niya. So, alam niya itong mga libro na ito na makakatulong sa kanyang patuloy na paglago kahit na nasa kulungan. So, makikita natin dito ilang pang mga bagay, mga tema na dapat nating tandaan. Si Lucas na kasama niya ay loyal sa kanya. Si Marcos na kanyang inanyayahang dumating sa kanya o pumunta sa kanya, ipinakita dito ang ilang bagay na nagpatawad na si Pablo at na-restore na yung kanilang relationship. At ikatlo, yung partnership niya with Tychicus. Ikaapat, yung lifelong learning niya at yung pag-aaral. At kasama na rin doon yung pag-a-address ng kanyang physical concern sa kanyang katawan. Lahat tayo ay may mga kanya-kanyang pangangailangan. At itong mga pangangailangan na ito ay malaki ang maitutulong. So, retreating back once again sa mga busy nating ginagawa sa bawat araw ng ating buhay, kailangan natin ng mga bagay na katulad ng naipakita ko sa inyo nung una. Nandito nga ako ngayon kasama yung aking mga pamilya dito sa La Aguinaldos Resort. Ayan. Ang tagline nga nila La Aguinaldos Resort, where memories begin. Pwede kayong pumunta dito at maibahagi. Magkasama-sama. Mapawi ang inyong kalungkutan, mapawi ang inyong mga concerns, lalo na sa panahon ngayon ng tag-init. Ayan, para kayo ay lalo pang maging recharge pagbalik ninyo sa ministry. Ayan. So God bless and hoping that you will enjoy your summer break. God bless you mga kapatid. Pero bago yon, ako ay mananalangin ng maiksi, dakilang Diyos na makapere sa lahat. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, nagpapasalamat sa iyong kadakilaan. We thank you, Lord, for you are the God who provides comfort even in times of loneliness. Even the physical things na meron po kami na dito sa paligid namin ay pinagpapasalamat po namin. Even the people, even our families, even the material things that we have, Lord God. I know, Lord, that you are providing everything para po kami, Panginoon, ay patuloy na lumago sa aming buhay Kristiyano. And we pray, O Lord God, that we will continue to grow like Paul kahit nasa siya ay nasa kulungan na ina-address po niya yung kanyang spiritual concern and not only the physical concern. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. This we pray in Jesus Christ's name. Amen. God bless you. Good night, mga kapatid.